Pinapastol muna natin dito yung mga pabo. Ganyan yung mga pabo, mahilig silang kumain ng mga damo, tumutuka ng mga damo. Maging mga insect dito sa labas, nakakain nila, mga insekto. Yan po. Mga bunga ng mga damo-damo, nakainin po nila yan. So doon sa loob po, doon sa pinaglagyan natin sa kanila, medyo kaunti na lang yung damo. So minsan pinapakawalan din po namin dito, lalo na wala pa namang mga nakatira. Pinagkatabi namin, ongoing na paggawa ng kanilang bodega, yung project nila dyan. Meron kasi silang business din dyan. So habang pwede papakawalan, pinapakawalan muna natin. Kasi pagdating ng panahon, plano ko maglambat kami ng malawak, tas doon natin ilalagay itong mga pabo, manok. Maganda naman sa pabo, hindi sila takas. Pagka binuksan mo yung gate, tsaka lang sila lalabas. Hindi sila yung talagang magpilit na lumabas, kasi lagi silang gusto nila sama-sama sila. No, ito magkaibang batch po. May mga inahin dito. Andito yung barako. Tapos meron din pong yung mga sisiyo dati. Nandito nakahalo na nila. Halos di ko na masyadong ma-determine kasi malalaki na rin po yung mga sisiyo nila. Actually may big plan ako dito. Kasi itong part na to, ito yung 1.5 hectares yun pababa. Ang plan ko sana dyan is malambat natin yan. Pag nalambat natin yan, sigurado ang lawak ng kanilang galaan na. Abot pa yan hanggang doon sa dulo. Kasi yung may mga kahoy doon, mga puno sa dulo. Doon hanggang doon pa po itong area. Palayan po yan dyan, kaya lang binabaha. Pagka malakas ulan, bumabaha po. So, hindi namin tinamnan mo ng palay. So, bala ko lambatin para maging free range area nitong mga pabo. Ayan o. Nakarating sila dito. Daming damo na makakain. Ito naman po, may mga mangga dyan. So may mga lilim sila dyan. Meron silang bahayan. So masarap yun maglambat ng gano'n. No? Tapos dun sa loob, yun yung imagination ko ngayon. Maglambat ako ng malawak. Ayan, yung itong buong area na to, kung malambat natin, siguro interlink maganda. Kasi pagka net lang, binubutas na mga aso. No? Kasi maraming aso dito sa amin. Minsan nagpipilit na pumasok. So bubutasin nila yon. Kaya maganda yung interlink. Ito nga hardware lang po. Kaya pag hardware kasi, mas mura ang hardware. Kasi nasa 1,000 plus to. 930 nga lang bili ko dito isang rulyo, nasa 25 meters. No, kaya lang medyo malalaki ang butas. Ayan, kasi yung mga aso. Nilagyan ko net. Kung interlink yan, pwede na kahit puro interlink. Mas mahal lang ang interlink kasi 10 meters lang. Higit 1,000 na. Pag interlink nasa 1,030 doon sa pinagbilhan ko dito sa belt safe sa amin. So ayan, tinamnan ko lang ng mga ganito para maging poste rin sa future. No, pagka acquire namin dito sa lupa, nung nag-umpisa ko maghulog, tinamnan ko na agad ng mga ganyan, mga bulaklak na yan, kasi tumataas yan, pwede maging poste. At maganda yan, hindi siya nagsasanga. So ganyan na yan, pataas yan. So magiging poste at hindi makaka-istorbo doon sa mga katabi. Okay, ayan yung nilagay ko, tinatanim ko dyan. Para sa future, pag gusto natin lambatin, meron tayong poste. Or kapag lambat naman natin mas maaga, pwede na tayo gumamit ng mga kahoy o kawayan na poste. Tapos habang lumalaki yan, ayan na rin magiging poste sa future din. Ayan. Boss na boss yung mga aso dito. So ayan, nakapastol. So iniisip ko nga yun, manok, pabo. Tapos itik, nasa baba yung mga itik. Kung lambatin natin to, pwede although hindi pa rin yung itik kasi gusto ng itik sila lang eh. Pag pinagsabay mo minsan, nagwawala sila, takot. Di ko lang alam kung sa una lang. Kasi wala pa ako nakita. Siguro magtitingin pa ako din dito sa YouTube kung may makita akong pinagsamay itik, manok, pabo. Kung okay naman yung itik. Kasi minsan nagsabay ako ng itik at gansa doon sa baba. Nagwawala yung mga itik, lagi silang takot sila, ayaw na umuwi. Parang gusto yata nila sila lang talaga sa isang group, mga itik lang pareho. Gansa nga halos kamukha lang nila yan eh. Malalaki lang, siguro tingin nila doon ay kapre. Kasi sobrang lalaki sila, maliliit. Ayan, marami tayong plan. Mahaba-haba pa po to hanggang mula kasi yan doon sa dulo. Yung may motor doon.
Yan yung target natin lambatin. Papunta dito sa kabila. Actually nag-iisip din ako habang nandito. Nag-iisip din tayo. Nisip ko ito marami matatakot dito. Pero yan po ay ref. Ginawa nilang lagay ng tubig. Habang ginagawa nila tong building dito. Pinalagay ko dyan para malagyan kong tubig kasi nagpapakit ako dyan. May pump kasi ako. Pinapakit ko yung tubig, so nilalagyan ko rin tubig yan para di sila mahirapan pag sisemento sila dito sa itong katabi namin. Oh, mahaba po ito, hanggang doon pa yan. Pwede na other option ko, lambatin ko itong buo, tapos mag ano na lang, gagawin ko ng kanya-kanyang area. Yung mga itik, isang area sila, init na lang sa loob, tapos ano yung itik sa ano. Tapos yung mga pabot manok, pwede pagsamahin yan. So nakahiwalay din sila na ano, area. Tapos housing. Pero ang maganda nun, ma-access nila hanggang doon sa dulo. Ang dami po kasi mga kuhol dyan eh. Eh yung mga insekto, gusto rin ng mga manok yan, mga pabo. Yan tayo makatipid na malaki sa feeds. Siguro magko-compute din ako. Titingnan ko yung maging computation ko. Kung makakales ako sa gastos sa feeds kapag itong buo ay nilambat ko. Tapos kumpara sa nag-pure feeds ako dun sa mga alaga, mas ipupurso ko yung maglambat ako malawak. Kasi dyan sa dulo, laging binabaha. So, advantage nun dun sa alagang hayop kasi pag bumaha, maraming pumapasok na insekto. Yung mga kuhol, no, mga isda, meron din. So, marami yun. So, ibig sabihin, lagi silang may pagkain na pumapasok, mga worms. So, maraming pagkain na papasok pag baha. Oh, yun yung advantage nun. Siguro hindi nila kayang linisin ng buo yan. Nasa lawak yan. Tapos dito, ma-access din nila pati dito sa pagilid. Kasi kapag bumaha, kung halimbawa may tubig na dyan sa baba, so meron pa silang ma-access dito sa ibabaw. Kaya isali ko ilambat dito. Yan, lambat natin yan. Papunta doon sa dulo. Yun yung plan ko sa ngayon. Plan pa lang. Kasi malaki-laki yung budget pong kailangan. Kinumpute ko kasi nasa abot ng mga 70 to 100 ang gagastusin sa ganon. Eh wala pa tayong budget ngayon, naghuhulog pa tayo dito sa lupang to. So ayan. So dyan tayo nakatipid ng malaki sa feeds din itong mga pabo. Darak at mais lang pakain ko dyan. Tapos pinapakawalan ko lang ganito. Pinapastol-pastol sila kung saan nila gustong pumasyal. Laking tipid sa feeds kasi hindi na tayo laging magpo-provide lagi ng feed sa kanila. Hindi nga feeds mais lang at darak ang pakain ko. Yan, tuka lang sila, tuka dyan. Parang kambing itong mga pabo ito gusto ko kasi parang mga kambing din sila. Pero although hindi nila kaya yung paano kakain yung kambing, kasi ito kayang marami ang matatanggal ng kambing dyan Mas matindi pa, tupa. Talagang uubusin ng tupa yung mga damo. Sila naman, ano lang yan, tuka-tuka lang yan. Pa isa-isang tuka lang. Hanggang sa may matuka sila mga insect. May mga alaga din ako dito nakikisalo. Nakikita siguro nila. Ang sarap ng tuka ng pabo. Malalaki to yung mga aso natin. Mas malalaki sila pero mas matanda sa kanila itong mga pabo. Pero sila ang nagli-lead dito. Sila ang parang leader. Ayan, ito kapitbahay namin. Ito yung lote niya. 2,000 square meter yung lote ng kapitbahay namin. Tapos yung akin dun sa kabila 2,000 square meter din yun. Tapos ito yung malawak-lawak 1.5 hectares palayan. Tsaka pababa. Ito yung aking lalambatin plano. Para dyan ko ilagay mga alaga. May kanya-kanya kaming mga business dito. Ito, negosyante rin sila. Ang business nila, gagawin nilang bilaran ito ng tuyo. Bilaran ng isda. Para maging tuyo. Malaking business rin yung kanila. Yung kanila mas malaking business yan. Yung atin kasi, ano pa lang ito dahan-dahan lang. Ayun, nakakainip po silang damo dyan.
Paborito nila mga damo, napakasarap daw. Ito lang, hinahayaan ko muna hanggat wala pa namang maistorbo dito, wala pa namang tanim na maaring masira. May tanglad sila pero hindi naman kainin ng pabo yung tanglad. Mga insect lang naman kinakain dyan. So pinapastol-pastol ko muna sila. At meron na nga akong binili ring net kasi ayusin ko rin tong kung sakali kung mag-umpisa na sila. Matagal-tagal pa naman daw. So kung mag-umpisa na sila dito at tingin natin makaka-istorbo, kailangan nating inet na talaga sila na hindi makakuan. Although itong pabo mabait kasi nga tulad ng nabanggi ko, hindi sila tumatakas, hindi sila takas, hindi tulad ng manok na talagang kung merong butas na maliit talagang tatakas, lilipad kung maaari para lang makatakas. Yun yung manok. Pero itong pabo hindi, pagsamahin kasi natin to manok, pabo, sayang din kasi i-dispose lahat ng manok. So bumili ako net kasi plano ko doon muna mag-net, pero naiisip ko rin dito. Sabi ko mas maganda malawak, pero kung hindi pa kaya, hindi dito muna sa likod. May plan ako doon, may big plan ako doon. Pakita ko sa inyo yung plan kong lambatin. Yun naman, less gastos na kasi may housing. May magnanay na pabo dito. Dalawang anak niya, 8 piraso sana yan. Nabawasan na nabawasan. Tira lang ng dalawa. Dito tayo. Nandahan ako, tumutunog yung susi ko. Maingay. Dito, plano ko dito, lambatin ko dito. Yan. Ito yung plan ko lambatin. Nandito na kasi yung bahay nila. So plano ko dito. Ito yung 2,000 square meter na area ko. Ito yung nauna kong nakuha. Nahulugan namin. So ayan. Pwede ko lambatin yan. Isama ko itong housing. Papunta dun pababa. Pwede rin ganon. Yung mga property nga pala to, hindi siya patag. No, more on pababa. Kaya nakakuha tayo kasi pag patag to, mahal to sobra. Hindi natin kaya. Ito 2,000 square meter. Ito dahil magkasama niyan, may kasamang bodega. Nakuha ko to ng 700 tong 2,000 square meter. Pero yung iba, yung kanila, yung mga ibang katabi, lang sila 500k. Kalahati nun hulugan, tapos yung kalahati yung monthly binabayaran. Kaya kailangan talaga mag-ipon. Pag may plano tayo magkalupa, ipon tayo. Mag-ipon lang tayo. Kasi may mga ganong oportunidad eh. Pag may naipon ka na, tapos pwede na ipang down. Kalahati pang down kasi yan eh. Tapos yung kalahati hulugan, depende sa usapan, 1 year. Itong amin 10 months. Tapos yung kabila 2 years. Yung malawak doon. Ito yung baboy natin. Yung mangustin ko, buti hindi nila inabot to. Ayan yung baboy. So plano ko yan, kasama yan sa lalambatin natin. Ito, nakalambat yan dyan. Already nakalambot tong buo, kaya lang nakatakas pa rin kasi manok. So yung net kong binili mas mataas, mas maliliit ang butas. Yun yung palambat kong sakali para sa kung ihiwalay natin yung manok. Tapos dito yung mga lalaking itik. Meron ditong mga lalaking itik. Ayan mga maliliit at meron na rin mga malaki. Ito yung mga unang batch. Binawasan ko sila laki itik sa baba, so nandito na sila ngayon. Binawasan natin kasi hindi pwedeng sobra-sobra lalaki. Kawawa yung mga babaeng itik natin, masisira pag sobrang lalaking itik. So yan, lang yan sila extra in case. In case na kailangan natin magpalit ng barako sa baba, yan, kuha tayo or magdagdag pag lumaki na yung mga sisiw dun sa baba na itik. Meron tayong pandagdag. Tsaka eto, may mga marang na rin po dito. May mga bunga na. Magulang na yung bunga. Yan, namunga yung mga marang natin dito. Itong katabi naman, yan, sa kapitbahay naman namin na yan. Kasi nga ito po yung nilote-lote. So yung kanila, nasa 1.3, 1,300 square meter daw yan. Dalawa. Makatabi yung dyan sa kabila. Dalawa din may-ari dyan. Sa likod meron pa to, pahaba pa po kasi ito hanggang doon sa dulo, kaya may road ride dyan kasi pahaba. May mga may-ari pa ng lote dyan sa likuran, marami nang nagtayo ng bahay din dyan. So pwede natin silipin. Tara, tingnan natin, pakita ko rin sa inyo. Habaan na natin itong video natin.
Silip lang tayo doon sa dulo. Umuwi na yung pabo. Silip tayo doon sa dulo. Ito yung road right, pinagawa na to nung nag-develop dito ng lupa. May developer kasi to. Kumbaga ang kausap ko dito yung developer. May-ari at developer sila yung nag-usap. Tapos si developer siya yung nag-ahente na para magbenta ng lupa. Ito pinagawa niya na tong road right. So silipin natin doon sa dulo. Yung guard ko. Galing talaga nitong guard ko. Ito ginagamot ko to kasi may sugat. Ayan, dalawang guard ang sumasama sa akin ngayon. Ito po, may mga tinatanim din akong ganyan. Oh. Yan, malaki na nga. Oh. Kasi pag ito, kahoy lang kasi gamit natin sa lambat. Ito, pag masira na yan, oh, may susunod dyan na natin kakapit yung lambat. So ano tayo, kailangan futuristic tayo. Isipin na natin yung future yan. Oh. Oh, meron na yan. Oh. Dito, nagdamo na. Pag tag-init, nakakababa yung kotse. Yung mga kotse nila, motor. Pero pag ganitong maulan, hindi. Kasi madulas yan. Yan yung paangat to, sa ibabaw. Yan, sobrang paangat. Yan, may mangga. Oh, may sumunod. May sumunod pang isang dog, oh. Guard dog, oh. Oh, bilis. Sarap ng laro nila dito. Ayan. So dito yung pinaka end ko. So end ang lote ko ito. Yan. May mga bato yan dyan. Natabunan lang ng damo. So yan, hanggang mula dito papunta dun sa ibabaw. Yan yung 2,000 square meter. Ito maiksi lang dito, tapos ito mahaba po yung pa ganun dun sa ibabaw. Ito nasa 20, 25 ganyan, tapos ito nasa 80 meters yan. Pero hindi pantay, may difference lang. Kumbaga ito mas mahaba dito ganyan, doon sa kabila medyo maiksing konti. Tapos ito may iba-ibang may-ari ito. Ayan, tapos dito sa unahan yan yung bato nila. Oh. Dito sa unahan iba na naman may-ari. Yan, pahaba to dito. Dati kinuha ko to. Kaya lang na-realize ko mas kailangan yung kasi sa kabila. Mas kailangan ko yung kabila, kaya nakiusap ako. Yun na lang kunin ko. Kasi ito binalik ko, may mga may-ari na rin. Tignan mo dito. Sila dito dahan-dahan na rin nagkuhan. Dahan-dahan na rin sila naglinis. So, may mga tanim na sila dito. Ibabaw. Galing, may mga prutas na tanim bago. Mga durian, rambutan, mga ganun yung tanim nila. So ito po yung bubungad lang tayo dito. Silip lang. Ayan. Ayan o, may mga bahay, may bahay na rin tinatayo doon. Yan sa kabila may kubo rin sila kuya. Ayan o. May mga kubo rin tinatayo dyan. So ito na yung pinakadulo ng road right. Yan, marami din sila may-ari. Alam ko 6 din dyan eh. Nasa ano yan, nasa 1 hectare din yata yung kanila dyan. Hinati-hati. Dito may source din silang tubig. Oh. Ayun oh, source ng tubig. Bukal nila yan dyan. Ito yung payak na pamumuhay dito sa dulo. Tahimik lang. Ayan, yung mga dog ko. Tinamnan nila ng kasaba dito. Saka doon tingnan mataba ng kasaba nila. Oh, ang galing. So ayan po yung update dito sa lote. So balik na tayo. Yan, may mga bato yan. Oh. Kasi may sariling may-ari dito. Oh, ang galing. So ayan, pasilip lang. No, sa lahat na kung umabot kayo dito sa dulo ng video. No, maraming salamat po. At sinamahan nyo ako dito sa aking pagpasyal dito sa area na to. Muli po sa inyong lahat. Maraming salamat po.